Hello, magandang araw. Magluluto naman po tayo ng munggo. Nagpainit po ako ng tubig, tapos nilagay ko po yung munggo. Tapos yung prinito kong karne. Sinapay ko na po dyan sa munggo. Hanggang sa kumulo at lumambot ito. Mas masarap kasi kapag malambot masyado yung karne at saka yung munggo. Mga ilang minuto lang po yan ay maluluto din po. Tapos hinalo-halo ko lang po dyan mga kamadam ko sir, para hindi dumikit sa rice cooker. Kapag malambot na po yung munggo at karne, saka lang po tayo magigisa. Ayan, hinalo-halo ko lang po ulit para hindi siya dumikit. Pagkatapos niya, nagpainit na po ako ng kawali, tapos nilagyan ko po ng mantika. Sunod po ay bawang. Tapos nilagay ko na rin po yung luya. Tapos hinalo-halo ko lang po ulit hanggang sa mag-brown ito. Pagkatapos niyan, lagay na rin po natin yung sibuyas. Ayan. Gisa po natin mabuti para mabango at masarap yung ating lulutuin. Halo lang po ng halo hanggang sa maamoy po natin yung mabangong aroma. Ayan. Masarap po yung munggo lalo na kapag tag-ulan. Nagluluto pa ako ng munggo kapag umuulan kasi sinasabayan ko po yan ng pritong isda or pritong tuyo. Tapos nilagay ko na rin po yung tokwa. Opo, ang sahog po ng aking munggo ay tokwa. Para maiba naman po. Konti lang po kasi yung nilagay kong karne. Ayan po, hinalo-halo ko lang po hanggang sa maluto yung tokwa at mag-brown. Kapag okay na po yung tokwa, isalin na rin po natin dun sa kumukulong munggo. Ayan. Mas masarap din po yung munggo kapag durog po mabuti. Mas malasa. Ayan, kapag kumulo na po mabuti yung munggo, sunod na rin po natin yung gulay na ampalaya at saka talong. Masarap po ang munggo kapag maraming sahog na gulay. Ayan, halo-haloin lang po natin mabuti. Tapos may kasunod pa pong ilalagay natin na pampalasa. Ayan, rekado na pamintang durog. Tapos nilagay ko na rin po yung asin. Pagkatapos ng asin, sinabay ko na rin po yung betchin. Ayan, hindi po nawawala yan sa akin dahil yan po yung isa sa nagpapasarap sa aking niluluto. Ang betchin. Tapos ayan po, hinalo-halo ko lang po mabuti para mahalo po yung mga ingredients. Tapos nilagay ko na rin po yung hibe. Isa rin po ito sa nagpapasarap sa munggo, yung hibe. Malasa po ito. Ayan. Tapos tikman po natin. Para kung halimbawa kulang po yung alat, magdadagdag po tayo ng asin or patis. Ayan. Halo-haluin lang po natin mabuti. Pagkatapos niyan, kapag luto na po yung talong at saka ampalaya, nilagay ko na rin po yung sili. Nilalagyan ko po yung sili, yung munggo, para masarap. Kasi mas masarap kumain kapag may sili. Nakakaganang kumain. Sunod po niyan ay yung dahon ng malunggay. Yung dahon ng malunggay ay tanim ko po sa taas ng rooftop. May kunting dahon kaya kinuha ko na po. Dagdag sarap din po sa ating nilulutong gulay na munggo. Ayan, hinalo-halo ko lang po hanggang sa maluto na po yung mga gulay. Ayan na po, luto na po ang ating munggo, ginisang munggo. Ihanda na po ulit natin ang ating kanin. Masarap po yung bahaw dyan. Ayan. Luto na po ang aking munggo. Kain na po tayo. Thank you for watching.